So number 3, let's say cotangent theta greater than 0. Tapos yung isa naman is secant theta less than 0. So basically guys, yung cotangent natin guys, pwede siyang 1 over tangent. So dahil greater than 0 to guys, that is positive. Positive. So alam ba yung tangent na positive? So pwede siya sa quadrant 1 or sa quadrant 3. Okay, gets? Kasi dun yung tangent natin na positive, parehas. Gamit yung mnemonics natin na cas. So meron tayo ditong secant. So kung meron tayong secant, yung reciprocal nito is cosine. Kasi wala tong ko. Ibig sabihin ko dapat yung reciprocal. So ngayon dahil less than 0, this is negative. So sa ating unit atong quadrant, alin ba doon yung negative yung cosine? So bawal siya sa quadrant 1 kasi positive doon. Pero pwede siya sa quadrant 3. So ibig sabihin quadrant 3 to. So ngayon dahil pareho sila quadrant 3, ibig sabihin etong condition pasok to sa quadrant 3 na quadrant. Medyo gets ko na eh. So number 4 tayo. So let's say merong tangent, intindihan ko na, which is less than 0, then sine theta which is less than 0 rin. Yan. So ito yung given, number 4. So kung tangent to guys, tas less than 0, alin ba dito yung tangent? Diba negative kasi yun eh. Kasi less than 0. So tangent na negative. So bawal siya sa quadrant 3 kasi positive siya doon. Then bawal din sa quadrant 1 kasi positive din doon yung tangent. So basically nasa quadrant 2 lang siya at saka quadrant 4. So sa quadrant 1 or quadrant 4. Pero pipili pa tayo dyan sa dalawa. So meron tayo sign dito. So yung sign natin is less than 0. So that is still negative. So from quadrant 1 at saka quadrant 4, alin ba do ay quadrant 2 pala. 1. Quadrant 2 yun, by the way, ulitin natin nga, mali na naman. So yung tangent natin negative.